tunog ng tubig, sarap sa tenga. Yan siya. Pero siya mga tubig dito, fountain. Sa yung sikat na sikat dati nung winter, kung tawagin is Formal Park Night Market. So ngayon tingnan nyo na wala nang mga naka-display dito, yung mga kainan. So talagang malinis na ulit siya. Dito makikita natin kung paano ginagawa yung anila, yung carrot tea. Fresh milk tea. Yeah. Fresh milk tea. Meron siyang palaman sa loob, yung panilaman. So siguro yung pinakatatawag ko masala losa. So yun na nga guys, no, sa araw nga na ito, mag-isa lang tayong gumagawa ng video at di natin kasama si Mrs. So kasi ngayong araw na to, hinatid ko nga pala si Mrs. dahil meron siyang pasok. So tayo naman, Sabado at Linggo wala namang pasok, kaya ito, solo vlog muna tayo ngayong araw na to. Tapos at maghaharap na rin tayo dito ng pwedeng kainan at the same time mag-iikot-ikot na rin tayo dito. Pero napakatindi ng init dito, maabot siya ng 39 pataas. So kaya ganito yung suot ko, nakakot ako ng ganito para hindi tayo mainitan na masyado. So yun nga, tara guys, samahan nyo ako, let's go. So yun nga guys, nandito naman tayo sa loob mismo ng isang park dito sa Abu Dhabi. So kung mapapansin nyo dito, halos lahat puro green yung mga puno talaga. Yan. Sa mga oras ito walang masyadong tao. Yan, kundi tahimik lang talaga dito. So kasi alas 10 na rito ng pasado ng umaga. So medyo may kainitan, kaya yung iba kahit Sabado may pasok, kaya yung iba hindi masyado nagpupunta ngayong oras na to. So dito maglalakad-lakad nga pala tayo dito guys. Maganda rin dito maglakad-lakad kasi isa to sa mga nakaka-relax din na lugar o puntahan sa mga park ng Abu Dhabi. Yan. Tingnan, galagas-lagas pa nga yung mga mga dahon ng puno. Kaya dito maglalakad-lakad lang muna tayo dito guys. So masarap din maglakad dito, perfect na nga rin ito para bang nag-exercise ka na rin habang ganito kainit yung panahon dito. So dito mayroong mga upuan, no? Kaya may mga upuan din sila dito na pwedeng pag-stayan kapag napagod ka na sa kalalakad o kaya jogging. Tara, ikot pa tayo dito, let's go. Dito nga meron ako napansin dito na sa lugar na to, itong park na to is bawal pala dito mag-barbecue. So may nakalagay dito na karatula na no barbecue. So meron kasing park dito na pwede kayong mag-barbecue, pwede kayong ng mga gathering, birthday. Pero sa lugar na tong pinuntahan natin dito sa park na to, ito yung pinagbabawal nila dito. So kaya walang masyadong kalat, di kumukumpara sa mga park na puro nag-iihaw, mga ganon. So dito meron din dito na lugar na para bang hindi ko alam kung siguro pwede sila mag-football dyan, yung mga ganyan. Ito yung pangalan ng kanilang park dito. Ayan, Recreation Park. Ayan, ito yung park na pinuntahan natin dito. Okay din dito, kaso nga lang matindi nga lang talaga yung sikat ng araw dito. Kasi nga, chinek natin sa Google kanina, nasa 39 siya pataas yung magiging init dito sa Middle East. So nandito nga tayo sa Abu Dhabi. Yan, tapos meron pa ditong yung ganitong style Parang pwede ka dito pwede sila maglaro yata dito Party naman doon, meron namang mga fountain. Yan, meron sila mga fountain dyan.
Tara, puntahan natin to. Grabe ganda rito. Kasi dito sa harapan ko, nandito yung pinaka fountain ng mga tubig. So kapag nadidinig mo nga ito, parang nakaka-relax din siya. Para bang nagpapakalma. Parang ganon. Kasi yung tunog ng tubig, sarap sa tenga. Yan siya, oh. Ito siya mga tubig dito, fountain. Tapos ito yung mga building, oh. Tatas sa mga building, nasa tapat lang natin siya. Pagdating naman dito, meron silang mga upuan. Ayan, oh. Tapos meron basurahan. Pagka meron kang mga bagay na kailangan mong itapon, kailangan hindi siya nakakalat dito. Kaya meron siya mga basurahan dito katulad doon. Ayun nga, ganun ka ano dito. Hindi naman siya stricto, pero syempre pag nandito ka, kailangan medyo ano ka rin, disiplinado ka rin. Para laging maganda, laging malinis yung lugar na to. Ganito rito sa Abu Dhabi, sa mga park nila. So yan na nga guys, dito naman tayo sa sa dinadaanan natin ngayon dito. Isa to sa mga biking, sa mga nagbabike, dito sila mga dumaraan. Ayan, itong hilera na to. Ayan. So lahat ng mga nagbabike, nagja-jogging, halos lahat dito rin sila. Pero sa mga oras na to, wala nga sila dito at walang masyadong tao. Gawa nung napakainit. So kaya ganito yung suot din natin dahil nga tirik na tirik yung pinaka-araw. So kaya nagano rin ako. Nag-coat na rin ako para hindi tayo mapaso masyado ng araw. So yan, ang daming sasakyan, Yan, yung kabila naman yan yung pinaka-corniche. So dito pa rin tayo sa loob ng park na pinuntahan natin. Ayan. So wala masyadong tao talaga. Pero napakaganda rito kasi gawa ng mga puno, ang lalaki. Ang lalaki ng mga puno. So yung mga puno na yan, maganda rin yan kasi gawa nung sila rin yung pwedeng pagsilungan. Pagka yung pagod ka na, yung init na init ka na, tulad niya, malilim na dito sa dinadaanan natin. Kasi nasa ilalim na tayo ng mga puno. So yan guys, lakad pa rin tayo dito. Tingnan pa natin dito kung saan tayo makakarating at saan tayo makakapunta. Tara, let's go. Ngayon naman guys, dito naman tayo sa sa isang formal park. Kaya formal park ng Abu Dhabi. So daan naman tayo dito. Silipin naman natin dito kung ano yung status ngayon dito ng park na to sa ganitong oras. So napapansin ko parang walang masyado pa rin tao. Ayan, tapos ang dami mga dates. Yung kalaglagan, dates ba to? Para siyang something na prutas na bilog-bilog na galing dyan sa puno. Ayan. So sa mga oras na to wala rin masyadong mga tao din. So kahit yung mismong palaruan ng mga bata, wala rin tao. Ayan. So parang libre-libre tayo dito sa lugar ng park nitong formal park. So binalikan ko nga ulit tong formal park na to kasi malapit lang din to sa nilalakad dati sa kabila. So dito ko na rin naisipan, dito na natin naisipan na dumaan. Tapos guys, ito naman yung pinaka dito, pinaka fountain. Dito naman yan sa formal park. Grabe ang ganda. Ayan dati ko na rin napakita sa video to. So siyempre napadaan ulit tayo rito. Sobrang ganda talaga ng na to, fountain na to. Kaya hindi siya nakakasawang videoan. Ganyan yung itsura niya ganda. Kasi yung mismong ng tubig nakaka-relax. So ganun kaganda rito. Saka lakas ng ng tubig, yung buga. Ganda So yun nga guys, palabas na nga rin pala tayo dito ng park. So hanggang ngayon nandito pa tayo sa loob, naglalakad-lakad. Pero sa mga oras na to, nasa alas 11 na siya ng tanghali. Mga ganun. Alas 11 na siya. Kaya medyo masakit na rin sa balat yung init ng araw dito.
Kaya syempre, tara. Lakad-lakad pa rin tayo dito. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Tara, let's go. So yun na nga guys, nandito tayo sa loob naman ng Hamdan. Check natin dito kung meron tayo makikitang pwedeng kainan. So grabe yung init. So dito tanghali na. Tanghaling tapat na ngayon dito sa sa Abu Dhabi. Grabe yung init na grabe, napalaban tayo sa lakaran. Kaya buti na nakasuot tayo ng ganito. May coat tayo, may panangga tayo sa araw. At hindi rin yung init. Kasi parang pili ko nasa 40 na siya nga ngayon eh. Kasi nung sinards ko siya bago ko lumabas, bago ko ihatid si Mrs., nasa 39. So iniisip ko baka ngayon nasa 40 na siya. So parang gano'n na siya kainit. So nandito tayo ngayon sa loob ng Hamdan. Ayan. So check natin daw kung mayroong mga kainan. So hanap rin tayo dito ng pwedeng kainan. Hindi ko lang sa tayo makakahanap ng yung affordable na pagkainan ng mga Indian food. So dito naman napakarami halos lahat. So tara, lakad tayo dito. So meron din doon sa kabila. Yan. So meron din mga dito, dami rin mga gupitan. So parting doon sa kabila na yun, marami rin kainan. Puro siya parang hindi siya kainan mga nagtitinda ng sweets. So ikot pa tayo dito. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Tara, let's go. So yun nga guys, nandito na tayo sa, di ko lang anong lugar to parang lugar siya ng Hamdan. Ayan, so hanap tayo dito na pwedeng food tripan, pwedeng kainan. So alas 11 na rin ng tanghali dito. So hanap tayo ng yung kainan na mura lang. Hanap ko kasi dito yung pinaka 12. Meron dito, check natin to, Chicos. So parang wala dito yung hinahanap natin. Kasi parang cafeteria, restaurant na ito yung style nila So dito guys, puro building pa rin dito, tapos ang daming mga sasakyan. Ayan, tapos meron pa mga ibon mga pig yun. So dito hunt tayo dito ng pwede natin kainan. Tara, let's go. So yun, lakad pa rin tayo dito. Check natin kung meron. Dito may nakapansin ako dito. Sa lugar dito parang meron siyang kainan. Meron siyang mga salon. Yun. Tapos may salon din doon. Tapos parking din doon. Meron din mga kainan. So dito tayo banda. So baka dito makakain na tayo dito. Check natin kung ano meron. Natin. Tingnan natin yung kanilang So nandito tayo ngayon sa sa chicken charcoal. Check natin sa chicken charcoal. So parang wala yata yung hinahanap natin Kasi bala ko sanang kainin, hindi muna siya rice kasi kumain na rin ako ng rice. Bala ko sanang kainin yung pinaka-dosa. Hindi ko lang alam kung meron sila dito. Daming menu. Meron sila mga burger ibang klase mga burger. Tapos ibang klase mga wrap. Mga naka-wrap siya, tulad ng mga parata. So check natin dito kung meron tayong mga kainan na dosa, yung hinahanap natin. Tara. So yung pinuntahan natin ng una, wala silang tinitindang doon, dosa. So yun pa naman yung kinikrave ko ngayong araw na to. So check pa rin natin dito kung meron tayong makikitang bilihan ng pagkain ng dosa. Kung kung saan. So meron dito restaurant maliit. Yan Check natin.
Meron silang dosa. Boss, do you have dosa? Dosa, Pete? Masala dosa, plain dosa, onion dosa. Hmm? Onion dosa, masala dosa. It's okay, film my food. Film making video, my food. Masala. No. Video, my food. Eating, video. No problem? Okay. So, I need masala. Masala dosa. Masala dosa. Yeah, इसमें kata. Mm-hmm. Baik. I will take there, ha? Thank you. So, yung meron dito. So, meron tayo natagpuan ng bilhin ng dosa. Dosa with sauce? With sauce? Peanut chicken. Peanut. Side? Size, bada size. Then how good? How long the big like this? This. Like that, Ayun. Thank you. So yun ang nga, nakakuha na tayo dito na mabibili ng dosa. So nandito tayo sa isang maliit na cafeteria. Tara, silipin pa natin kung ano meron dito. So yun nga guys, ito yung pinaka-menu nila. Yan. So ito yung ating hinahanap kanina. Meron silang dalawang klase dito. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan nito parehas. So napakarami ng menu nila. Ito pa yung iba. So dito meron din silang ano dito. Dine-in sa loob. Pero napakalinis ng ano nila. Ang dine-in nila dito. Malinis yung pwesto nila. Ayan. So dito tayo naka-pwesto ngayon sa pinaka likod ng kanilang kitchen. Ito yung pinaka-kitchen nila. Grabe, init sa labas. So ngayon pala ko na imasmasan. Kasi medyo ano na rin, masakit na rin sa balat yung pinakainit. Kaya so, kailangan natin talagang pumasok sa mga ganitong cafeteria. Kasi dito, lahat ng cafeteria dito is mayroong AC o aircon na. Ibig ko sabihin. Kaya marirelax ka at marirefresh ka kahit konti. So medyo maingay lang talaga dito kasi meron tayong mga kasama na ibang lahi. Nagkausap siya. So yun, dito umorder na tayo dito ng dosa. Sabi ko dosa masala, pero hindi ko alam kung anong klaseng dosa yung ibibigay sa atin dito. Tingnan natin kung anong klase ng dosa yung hinahanap natin talaga. Sana parehas yung nasa isip ko. Mating na yung pinaka-in-order natin na dosa kung ano yung hinahanap natin. Ito yung dosa nila. Yan o. Para siyang pyramid. Tapos, mas malaki pa siya, halos kasi laki siya ng pinakalalagyan na itong nila, ng pagkain. Tapos meron siyang tatlong klase ng sauce. So ito yung in-order natin ng masala dosa. Ayan. Laki. Ngayon lang ulit ako makakatikim ng ganitong klase ng pagkain. So ito siya. Parang matatapon kasi may laman siya sa loob. Ayan. May laman sa loob. Ayan o. Meron siyang palaman sa loob. Yung kanilang Ito siguro yung pinakatatawag lang masala dosa. Dahil meron siyang laman sa loob, palaman. So yung pinakapalaman niya dito, para siyang vegetable. Yan o. Tapos ito naman yung pinaka sauce. Meron siyang tatlong klase ng sauce. Ayan, na pwede sausawan. So unahin natin dito, purot muna tayo ng kanilang dosa. Yan. Tapos, itong sausaw natin dito. Ito munang kulay puti. Tikman natin kung ano to. Yan. Grabe. Hindi ako mapagsalita, sobrang anghang pala nun. Yung kulay puti yung sinausawan natin, sobrang anghang niya. Parang pinikulat ang mga sauce na binigay sa atin, puro maanghang. Puro spicy flavor. Ito, check naman natin itong kulay pula na to. Sinasausaw lang din siya. Ito sakto naman siya, hindi siya maanghang. Pero yung unang puti na sinausawan natin, grabe yung anghang niya. Ito naman. Tingin ko mukhang maanghang to kasi kulay pula. Purutan tayo. Ito naman. Kasi kulay pula, tingin ko mukhang maanghang to.
Sakto, hindi siya masyadong manghang. May kick lang. Pero yung unang sinawsawan natin kulay puti, yun ang pinaka-spicy talaga. So may palaman to sa loob, titignan natin. Ano? Tikman naman natin dito, yung may palaman sa loob. Ito. Tapos, kuha lang tayo ng ganyan. So parang potato vegetable siya. Tapos sausaw. Okay din siya. Pag ganun pala pinagsama-sama, masarap yung lasa niya. Puri, egg dosa, puri, they will, how many do you know? 6-7 people's family. 6 people traveling Ah, here. Yeah. Then stop by from here. They eat Puri, puri. Indian Breakfast, food. Indian food, breakfast, very good. They like egg dosa, paneer dosa, and we have very good Indian dishes. Do you know? Yeah, this? I know that. So that's why I come Yeah. here, no? Because Yeah. I like also the Yeah. Indian food. It's very nice. Yeah. Say hi. What's your name? Yes. My name is Majid. Majid. Majid from India. From India. Majid. Nice to meet you, Sir Majid. Yeah, good. So can I have also one karak tea? Karak tea? Tea? Tea we have correct. We have no? karak Milk tea. Yeah. Milk tea. Yeah. It's very nice. Yeah, okay. Will bring? Yeah. Thank you. You're welcome. Chai is Yun nga, no, marami din palang kumakain dito ng mga Filipino nationality na kumakain, nag-stop by dito sa kanila. Tapos, yun nga, kinukwento niya nga kung ano yung mga kinakain din dito. Kung ano yung mga favorite din natin dito sa mga Indian food. Grabe, sarap kasi ng mga pagkain nila dito. Kaya mas nagustuhan ko rin yung mga klase ng pagkain talaga ng mga Indian food. So, bumili na rin ako dito ng karakti nila na wala man sila yung mismong literal na karakti. Yung milk na ginagamit na simple lang, pero sa kanila dito, fresh milk ang gamit nila. Ay, kaya yung tingnan niluluto pa. I show to the Filipino. Yeah, Philippines you show. No problem. YouTube. YouTube. YouTube, Yeah. make a YouTube also. So, ganito yung pag-prepare ng kanilang mga fresh milk tea. Favorite. Yung may nilagay din siya ron. So yun nga guys, so dito, grabe yung init ng ano, sa labas. Ayan o. Grabe. So tanghaling tapat na yan. Isipin mo, nalakad natin yan mula doon sa mismong park. Malayo-layo din yung park ha. Papunta rito sa hagdan. Grabe yung init. So dito makikita natin kung paano ginagawa yung ano nila. Yung karak tea. Fresh milk tea. Yeah. Fresh milk tea. Ayan. Bali, niluluto talaga siya dito. Cooking first. Aywa. Yes. Good oh. See, cooking. This is Hyderabad chai patti. This one. From where? India? From India, Hyderabad. Very special. It's very special ah. You can check their backside. Here. Ah. Ito daw yung sinasabi nila. Sorry guys. Yung luto na yung ano, yung pinaka-fresh milk nila. Yeah. Fresh milk tea. Milk. Number 1. Tapos sasali na dito. Aywa. Yan o. How much this one? This one, 2 dirham? 2 dirham, yeah. 2 dirham. Because fresh milk now. Fresh milk, yeah. Yeah. Aywa. I like this. Yeah. Your boss here? You? Yeah. Boss? No, I am not boss. I am worker. Alright, thank You you. need sugar, I will give you. Ito na yung pinaka nila, fresh milk tea nila. Sa sobrang init ang panahon, di pa rin mawawala yung pinaka-tea. So tikman na natin yung kanilang masarap na fresh milk tea. Milk tea na no? Hindi na karak tea. So yun nga guys, no? Tapos na tayo kumain dito. Tara, labas na tayo. Boss, how much boss? One dosa, masala, one fresh milk tea. Yeah, 12. 12. Sakti. Thank you. Thank you. So yun na nga guys, tara.
So nakaraos na rin tayo. So ito pala yan, no? Antera Restaurant. Dito rin may masarap na milk teahan. Milk tea yan, no? Bili ng mga karakti. So ito yung pinaka-lunch nila, oh. Meron sila iba-ibang klase mga mutton, chicken, egg biryani, chicken biryani, prawn biryani, lahat. Vegetable, pati yung iba-ibang klase mga biryani nila. Ito yan, Antera Restaurant. So dito nga pala tayo kumain ng masarap ilang dosa. Dito ko natagpuan yung masarap na dosa. Ayan. So bali, malapit lang din sila dito. Dito lang yan sa Hamdan. Bali Hamdan Center ay, no? Tapos dito na sila. Matagpuan na sila dito. So yun na nga daw, marami nga dito kumakain dito ng mga Pilipino. Kwento nga ni Kuya kanina sa atin. So, yun. Sounds good naman dahil may mga Pilipino rin palang kumakain dito. So yun na nga guys, no? Masarap at nabusog tayo doon sa kinainan natin kanina. So, dito na nga pala matatapos yung ating videos ngayong araw na to. Subscribe na nga pala itong ating YouTube channel para sa na updated ka sa lahat ng mga videos na ilalabas natin dito. So yun, hanggang dito na lang guys. Magkita-kita ulit tayo sa mga next video natin para sa mga tripan pa natin yung gaganapin natin dito sa ating YouTube channel. So mag-ikot-ikot tayo dito sa loob ng Abu Dhabi para may share ko sa inyo kung ano yung mga klase ng pagkain meron din dito at ano yung mga lugar na meron din dito sa Abu Dhabi. So kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yung YouTube channel natin. So hanggang dito na lang. いつもは通らない商店街の隅古い喫茶店のドアを